giatay ka. Kayong lahat na mga bangag. Imagine nyo mga palangga kung bakit nakakagigil itong mga ginayupak na itong panggigipit. Naalala nyo? Marcos Jr., ginamit nyo pa ang pera ng bayan, namigay pa kayo ng ayuda ng AX doon sa Luneta para lang may umattend sa inyo. Para masabi na rockstar ka pa ng pulburon. Buwa ka ng genemis mo, Marcos Jr. Kunin ka na sana ng mga uod na nagpupulburon din. Lamunin na sana kayo ng uod na nakapulburon din. Remember that, mga kababayan? January 28, chinek natin ang mga Facebook page ng mga kapulisan dahil mismong may pulis. May mga taong gobyernong nagbigay sa atin ng impormasyon na Miss Maharlika, si Kuting, ang PCO, ang gobyernong ito, ang Office of the President, ay nagpadala sa amin ng internal memo na magpalit kami ng Facebook profile at ilagay namin ng hashtag na Bagong Pilipinas. Ang jutang gini ng mga diktador, kahit diktahan ninyo, nilangaw kayo, di ba? Jutang ginemes, gumasos kayo ng milyon-milyon, binayaran nyo, ginamit nyo ang mga kawawang Pilipino, sinamantala nyo ang kanilang kahirapan, doon nyo ibinigay ang jutang ginemes na mga ayuda na halos kayo lang naman ang nakikinabang, barya o latak lang ang binibigay nyo sa tao para makita na ikaw ay dinudumog pa noong January 28. Pero sa social media, hindi ka nga umabot ng 12,000 views, Marcos Jr. Monitored natin yon, 11,000 lang. Natatalbugan ka pa nga ng Boljak TV. Natalbugan ka dahil sinabayan nyo kay Duterte, 15 plus something, 15, 16. Ikaw, sitting bangag president, hindi ka man lang umabot ng 12,000 at 50% pa siguro doon nanood sa'yo ay taga-India o troll nyo. Kababayan, mga palangga, balikan natin ang January 28, pinwersa ang mga government employees para umattend sa kanyang kick-off rally sa pilitan. At naalala nyo ang vlog ko na kapag hindi umattend, even though may family day kayo, kailangan nyo pumunta doon dahil kung hindi kayo umattend, tatamnan kayo ng kaso ni Marcos Jr., ng kanyang mga alipores, or gigipitin kayo. Kaya nga ang nagsumbong sa akin noon, Miss Maharlika, supposedly family day namin, pero wala kaming magawa kasi nagpadala ang bangag na presidente ng internal memo na lahat kami ay umattend. Ngayon dito sa Maisog, wala namang internal memo. Kusang loob ng mga taong gustong pumunta dyan. Tapos ngayon, ipapadlock, nag-utos pa kayong ipapadlock ang venue? Nakita niyo mga kababayan? Una, dahil na-alarma sila, sorpresang tinanggal si governor, then after that, sinuspende ng 4 hours ang runway, naglagay-lagay espalto ang mga Volvo, naglagay ang mga bangag para delaying tactics, ma-delay nila itong mga magta-travel from where? From Manila para magsuporta. Kung natatandaan ninyo kanina ang vlog natin o kagabi dyan sa Pilipinas, bago kayo natulog, sabi ko sa inyo, nagbigay ako ng halimbawa. Ang sabi ko, kapag bangag, pwede nilang gawing papatayin nila ang power, electric power. Diba, ang halimbawa ko, isang ospital kunyari, ang halimbawa ko, hindi ko na i-connect doon sa rally. Pero ang sabi ko doon na let's say for example, may isang tarpulano, nakaaway nila o galit nila na nakalagay sa ospital, pwede nilang i-switch off ang supply ng kuryente para matsugi si tarpulano. Ngayon sabi ko nga, kawawa naman yung mga madadamay na inosente na nagbe-ventilator at kung ano-ano pa kung i-off nila ang kuryente. Siguro narinig nila yung sinabi ko at ginamit nila sa kasamaan yung example ko. And true enough, mga kababayan. Here, baka hindi nyo pa alam. Dahil, okay. Okay. Okay na. Dahil mga kababayan,
ang Northern Davao Electric Cooperative, kung saan ay under niya o nasasakop niya ang Tagum, ang pagdadausan ng Maisog Rally na ito. Ano ang nangyari? 1 hour ago ay nag-post sila, ito po, mga kababayan, yan, Northern Davao Electric Cooperative Incorporated. Basahin ko. Okay, basahin niyo muna. O, ayan. Right? Basahin ko ng bongga-bongga. NGCP unscheduled power interruption affecting Nordeco. April 14, 2024. At 11:30 a.m. kanina dyan, NGCP Tagum line tripped off. Ongoing line survey is conducted by NGCP crew. Etong kadyutahan na ito ay sinadya ng mga ginayupak para mainitan, mawala ng power supply ang Tagum area. Gaano ka-demonyo, kahayop, kabangag, kasatanas ang mga ginayupak, kamapya ito na dahil may nagrarally, i-off nila ang supply ng kuryente without thinking na mayroong nagninebulize na mga bata na may asthma at mga matatanda, mayroong nagbe-ventilator, maaapektuhan ang mga ospital. Ito yung example ko kanina. Maapektuhan ang negosyo ng mga taga Davao kung sila ay gumagamit ng, lahat gumagamit ng kuryente. Imagine nyo kung ilang milyon ang pipinsalain ng kadyutahang kabangagan ng gobyernong ito dahil galit sila at ayaw nilang mag-rally, which is nasa konstitusyon natin, nasa Bill of Rights ang freedom to assemble. Pero dahil diktador, demonyo, lahat itong mga ginayupak na ito, hindi nila inalintanang gorgorin ang power supply para lang hindi matuloy o pahirapan ang mga nagrarally sa Maisog. Ibig sabihin, mga kababayan, kung ganito ang presidente ninyo, ganito si Lagdameyong Pulboronic, wala silang puso, walang habag dahil hindi nila inisip, mga kababayan, ang mga taong nasa ospital, ang mga taong nagtatrabaho na ma-stop nila o ma-delay nila o mapinsala nila ang negosyo.